Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon, kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ngayong araw ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras at ngayon nga po ay pag-uusapan po natin ang fungal infections. Kaya kung may katanungan ka kaagapay about this topic ay maaari mo na yang ipadala dito sa ating comment section sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. Happy listening din po sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio. Happy listening po sa inyong lahat. At maging sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa ating online streaming via 702 DZAS mobile app. Hello po sa inyong lahat at tayo rin kaagapay ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello po sa inyong lahat at muli kaagapay ang ating topic ay fungal infections. Kaya kung kayo po ay may katanungan dyan ay maaari nyo na po yung ipadala sa ating Facebook live streaming. Ngayon naman, tayo po ay tutungo sa ating Health Forum. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa Himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ngayon, makakasama po natin ang ating kaagapay na dermatologist. Siya po ay cosmetic surgeon din and hair transplant surgeon. Ating i-welcome kaagapay si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc. Good afternoon din sa iyo. Kaya at saka sa mga, of course, sa mga listeners natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Yan po, Doc. Salamat po muli sa inyong time para po tayo ay mag-serbisyo sa ating pong mga kaagapay. Pero bago po ang lahat, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa. Shout out sa mga patients ko nakikinig. I've been with DZAS for so many Oo nga, years. Doc. So, naalala pa kaya ako nila. Of Hello course, po sa Doc. inyong lahat. Yan Magandang hapon po. po sa inyong lahat. Ngayon nga, Doc, ang ating pong pag-uusapan ay fungal infections. Lalo po ngayon na nagsisimula na po ang tag-ulan, medyo marami pong mga kaagapay ang kinakailangang ma-remind tungkol po dito. Pero ano nga po ba itong fungal infections? Okay, sige. Since ang Philippines po, ang bansa po natin ay humid tropical climate, so karamihan po ng nakikita natin sa clinic ay tinatawag natin superficial fungal infections, so mga dermatophytosis or yung mga yeast overgrowth, yun yung mga nakikita natin kadalasan. So sometimes po hindi napapansin or sometimes hindi nagpapatingin kasi manageable naman actually siya, no? Kahit minsan yung mga herbal medications, yung experience with the Chinese medications will actually often address their problems. But ang problem is, if it is not fungal infection at napagkamalang fungal infection pala siya, yun ang masama. Kasi sometimes may mga atopic dermatitis tayo or skin eczema na ang presentation nakala ringworm at ginamot ng fungal ointment
antifungal ointment, sometimes nasusunog na kasi hindi talaga Mm. yung para sa doon na gamot. Mm. So, ang pinaka-common sa nakikita ko po dito sa Philippines, sa atin, ay actually yung an-an. Opo. Yung tinatawag natin na Pityriasis versicolor. Very common yan talaga sa country natin. And unfortunately, we have cases na mild, moderate to severe. Yung buong katawan nagkaroon ng an-an. Ang an-an po yung pamumuti, no? Mm. May makikita po kayo sa face na parang pamumuti lang po siya, pero hindi po siya an-an. Sometimes po, yung atopic dermatitis will present as hypopigmented lesions, meaning namumuti siya pero hindi siya an-an. So, Mm. dapat po ma-manage ng maayos. Ngayon po, yung an-an, madali i-manage actually. Ang problem is, yung pagbalik ng kulay. Let's say, Mm. nagkaroon ka ng an-an. Kadalasan ng an-an dito sa face, sa gilid ng face, minsan sa braso, sa upper arm, kadalasan. So, most of the time, pag nagpapapunta po yan sa dermatologist, bibigyan siya ng antifungal treatment. Usually, Mm. 2 weeks time, usually nawawala na siya, namamatay ang mga fungus pag sensitive yung fungus doon. However, yung problem talaga natin since nasa tropical country tayo, ang kulay natin medyo brown, yung pagbalik po ng kulay ng brown, ang tagal po yun. Yun ang problema natin sa mga fungal infections kagaya ng Pityriasis versicolor. Matagal siyang bumalik yung kulay. Mm. Pero meron naman treatment po para bumalik ang kulay, hindi lang papaarawan, pero meron pong treatment para doon. Ang mga dermatologists po marunong po mag-treat para ibalik yung kulay. Mm. Another po yung napapansin natin ng mga fungal infections sa Philippines, actually yung mga ringworm, no? We call them Tinea corporis, may Tinea cruris. Marami po yung klaseng tinea. Meron po kasi sa scalp na tinatawag na tinea na Mm. fungal infections. Para siyang bilog, no? Meron din sa face, meron sa body, meron din sa may singit natin, no? Mm. Meron din sa may mga private parts. Meron din po dun sa paa, no? Yung tinatawag na tinea pedis naman, yung alipunga sa paa, no? Mm. Kadalasan po pag medyo tag-ulan na, yung kadalasan po nakikita natin sa clinic, yung mga alipunga dun sa paa. Lahat pong ito ay may treatment. Wala pong an-an o wala pong ringworm na wala pong treatment. Tamang Okay. treatment lamang po ang kailangan dito kasi po ano talaga siya definitive treatment eh. Mm. Pag tama yung diagnosis. Opo. Kaya ina-advise ko pa din na pumunta sa pinakamalapit na dermatologist, hindi po mahal ang konsulta doon, basta po makita ng expert kasi ang hirap mag-treat niyan pag may bacterial component na, lalo na Mm. yung Tinea pedis na mamasa na siya. So, pag nakita po na isang doktor yon, hindi lang po namang Tinea pedis ang tawag doon, may kaakibat po yun na bacterial infection. Yun ang mas mahirap kasi ang treatment mo maging dalawa na. Mm. Meron ka ng treatment sa fungus, meron ka pang treatment doon sa bacteria. So dapat i-cover yung both. Kung may inflammation pa, pamamaga pa, so another treatment po yun. So Mm. dapat po maagapan po siya para hindi po magkaroon ng komplikasyon. So actually, yung pinaka-common na mention ko earlier, yung po lahat ang common sa Philippines. May mga tawag natin opportunistic infections, yung mga nasa hospital naman, let's say Mm. humina ang resistensya, Opo. nagkakaroon po ng mga problema sa katawan, kinain ng fungus, o kadalasan po yun yung mga immunocompromised patients with HIV, patients who are undergoing immunotherapy, or cancer patients are prone really to some opportunistic Mm. infections like fungal infections na systemic naman. So usually sa hospital naman madali mag-manage because we have all the capability to diagnose, to treat, and to give any type of treatment, especially pag sa hospital nasa IV na po binibigay. Pero pag Mm. outpatient lamang, minsan po lotion lang yan, creams lang yan, Mm. ointments lang yan, pwede na. And Opo. alagaan lang po na dapat after the treatment, you have to moisturize it kasi nagda-dry po talaga yung skin. Mm. So talaga pong importante na yung tamang management, tamang diagnosis and tamang management po Yes, pagdating po yun lagi dito. yung ini-emphasize ko kasi minsan nagsa-self-medicate, hindi naman natin masisisi yung mga Mm. patients natin na sa province, malayo yung derma, or Yes. of course kapos po sa gastos sa derma o papatingin, nagsa-self-medicate lamang. Wala po na masama doon, basta Mm. lang po
pag nakita nyo po na hindi naman nag-respond dun sa nilagay nyo po na gamot, magpatingin na po sa doktor, sa pinakamalapit na doktor. Lahat po ng doktor halos marunong mag-identify po, especially po yung mga primary care physicians natin sa province, marunong naman sila mag-identify ng mga basic problems of the skin, no? So, madali po naman mabigyan ng lunas basta tama lang ang diagnosis. Yun po, magandang reminder po yan, Doc. Pero ano po ba yung, or sino po yung mga mas at risk pagdating po dito sa condition na to? Usually number one, hygiene, no? So, dapat po talaga malinis sa katawan, malinis po tayo sa ating balat. Kasi po ang pinanggagalingan ng mga fungal infections ay yung mga, syempre hindi ka malinis, hindi ka malinis, hindi ka naliligo, hindi ka nagpapalitan damit. Kadalasan po, ay gusto-gusto pa ng mga fungus yung mga wet areas, no? Let's say yung towel nyo, nabasa, na hindi po napapaarawan, hindi napapatuyo. Minsan po doon kumakapit yung fungi, no? Fungi. By the way po, iba po yung fungi, iba yung bacteria, no? So magkakaiba po sila. So iba rin po yung kanilang paano sila dumadami. So sa fungi po, kadalasan, pagbasa yung area. Minsan kasi pansinin nyo po, pag dun sa paa nyo, since lagi pong basa yung paa, nagkakaroon nade-develop po yung tinea pedis sinasabi natin. Yung sa singit po, dahil laging siyang wet, lagi po siyang moist. So kadalasan po, pag may infection at hindi malinis yung gamit, nagkakaroon po ng fungus doon. So usually yun po. Okay po. So, hygiene po talaga ang unang-unang factor pagdating Yes, po yes, dito. yes. Doc, paano po ito kumakalat? Nakakahawa po ba itong mga fungal infections na ito? Yes, nakakahawa siya by direct contact, no? Let's say you have ringworm doon sa kamay at hindi mo napansin, kinukutkot mo lang siya, pero alam mo, madali identify yung ringworm kasi bilog siya, no? And with the central clearing, ibig sabihin, bilog siya, pero yung gitna mas clear, no? So, madali siya. So, once a person, a skin, meron in contact with the ringworm, ang taas ng possibility po na makahawa. Ganun din, no? So, may katabi ka, let's say, skin-to-skin contact, no? Especially pag wet surface, nakakahawa din. So, lahat ng fungal infections po nakakahawa. Okay po. So, ito po ay nakakahawa. Doc, paano po yung treatment nito usually? Okay, so ang treatment basically, mga antifungal treatments. Nag-attempt po ang mga patients natin ng mga botanical, local products, or yung mga you start from sulfur soap. Usually, yun yung common na napapansin ko na pag dumating ang patient sa clinic, Doc, nagsabon na po ako ng sulfur pero nasunog. So, ibig sabihin nun, hindi dapat sulfur ang ginagamit na treatment. So, napaka-basic, ang daming ads, daming advertisements on antifungal, no? Di ba? Sa TV o sa social media na gamot sa an-an, gamot sa alipunga. So, you have, maybe if talaga alanganan sa budget, you can try it. But if you notice na hindi talaga siya tumalab at hindi gumaling in 1 week time, it's about time to consult a doctor para po maagapan agad. Wala pong treatment na tama pag hindi po reseta ng doktor. No? Importante po reseta ng doktor, or kung may patalastas man dyan at sa tingin nyo po ay swak doon po sa inyong nararamdaman o sa nakikita nyong fungus, no? Pwede nyo i-try, but be sure po na gumaling. Pag hindi gumaling, ibig sabihin may problema po yan. Magpatingin sa doktor agad. Okay po. Basta po ang talagang reminder po sa atin ay magpatingin sa doktor dahil pag nag-self-medicate minsan mas lalong lumalala yung sitwasyon. Doc, dito po sa ating mga napag-usapan, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay? Okay, reminder po, lalo na po sa tag-ulan, pumasok na pong June 1 at I think na-declare ng May 30, 31, 30 na tag-ulan na po, no, sa atin, no. So, ang reminder ko po, lagi pong patuyuin yung paa pagdating sa bahay, maghugas, maglinis. Let's say lumabas po kayo, nabasa po yung paa nyo, napawisan po kayo, or nabasa po ng tubig na hindi naman malinis, contaminated. So maghugas lang po ng paa with soap, no? Soap and water always po.
dun po sa ating paa. Tapos po, laging ugaliin maligo ng maligo para ho hindi kumapit yung fungus. Kasi fungi is everywhere. Kasi saan po yung makikita nyo. So kahit sa bahay meron. Basta po ugaliing malinis, maligo ng twice a day kung kinakailangan. So wag po kalimutan yung ulo kasi nagkakaroon ng fungal infection po yung ulo also. So linisin mabuti po yung scalp, no? Hindi lang po yung buhok, yung scalp mismo linisin. Pati po lahat ng mga parte ng katawan, loads sa private parts, maglinis po with soap and water. Lagi. Talagang number one pagdating dito, panglaban natin ay ang ating maayos na hygiene para maiwasan ng ganitong kondisyon. Doc, maraming salamat po sa mga information tungkol po dito sa ating topic, fungal infections. Again, kaagapay, kung kayo po ay may mga questions about our topic ay pwede nyo pa po yung ihabol at sasagutin po yan ng ating kasamang doktor ngayon. Pero sa ngayon, pansamantala po tayong magbibigay daan sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break ay susunod na po natin yung mga questions from our listeners and the viewers. Again po, padala nyo na po kaagapay ang inyong mga katanungan. Patuloy lamang po kayong tumuto kaagapay. Magbabalik po ang Doctors Online makalipas lamang ang ilang paalala. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Maraming dahilan ang pangangati ng balat. Maaaring ito ay resulta ng isang kondisyon ng balat tulad ng eczema, shingles, pantal, o psoriasis. O maaaring ito ay isang senyales ng isang nakahahawang sakit tulad ng scabies o ringworm. Habang ginagamot ang iyong balat, iwasan ang pagkamot dahil lalo nitong maiirita ang iyong balat at maaaring mapataas ang iyong panganib para sa impeksyon sa balat. Para maiwasan ang pangangati, narito ang ilang tips. Una, maligo gamit ang maligamgam na tubig. Subukan ang pagligo sa loob lamang ng 10 minuto. Pangalawa, palaging gumamit ng fragrance-free na lotion o detergent para mabawasan ang irritation. Pangatlo, mag-apply muna ng medication sa areas na kailangang gamutin bago magpahid ng moisturizer sa iyong balat. Pang-apat, magsuot ng loose at gawa sa cotton na damit para hindi ma-irritate ang balat. Panglima, iwasan ang matinding pagbabago ng temperatura. Panatilihin ang katamtamang lamig, neutral na humidity ng kapaligiran sa iyong bahay at gumamit ng humidifier sa panahon ng taglamig kung ikaw ay may dry skin at eczema. At panghuli, bawasan ang stress dahil ito ay nakapagpapalala ng pangangati. Ang health tips na ito ay hango sa aad.org at hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong. Kay Doc ang sagot. Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS, maging sa ating ongoing Facebook live streaming, sa YouTube live streaming at sa ating 702 DZAS mobile app. Kasama pa rin po natin ngayong hapon si Dr. Almond Derla na isang dermatologist at surgeon. Yan, kaagapay. Ang ating topic nga kanina ay fungal infections. This time naman, at this point, ay atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Number one, Doc, paano daw po kaya maiiwasan ang sobrang oily na hair and very prone sa dandruff? So, kala ko yung tanong niya fungal infections. Well, anyway, yeah, lahat naman yan masasagot natin, no? One, dandruff is a different problem. It's seborrheic dermatitis, no? So, kadalasan po ang gamot po diyan pag pupunta po kayo sa doktor ay number one, pwede pong steroids, pwede antifungal shampoo, or tar shampoo or lahat ng shampoos para po sa balakuba. Pero para maiwasan po yan, sometimes po ang advice sa patient
kahit hindi naman natin, kumbaga evidence-based, hindi naman masyado siya maganda, hindi siya tanggap. Pero Mm. sometimes po, hindi naman maiiwasan na yung oily foods talaga nakaka-contribute sa pagiging oily skin, no? Pero ang pagiging oily kasi ng scalp is genetic, no? Mm. So, it's androgenic effect ng isang pasyente, minsan sobrang oily. So, ibig sabihin nun, yung tao either stress yung tao, or either Mm. super active yung tao, yung patient. Kaya ang production ng oil glands natin sobrang active din. So, that includes the scalp. So, sometimes, pag hindi malinis yung scalp, it turns out to have infections, like fungal infections also, doon sa ulo. Nagiging balakubak po siya. Pero po, Mm. ang balakubak is a different problem po, Opo. ah. So usually po, dapat makita ng doktor para makita talaga na balakubak lang po yan. Or sometimes, mayroon ng kaakibat na infections like psoriasis, or maraming immunocompromised patients na may mga ganong kumpletong, may ganong problema na eh. So patingin sa doktor talaga. Mm. Doc, ano po ang routine po pagdating po sa pagsha-shampoo? Kasi meron pong mga nagsasabi na hindi po dapat daily ang shampoo pagdating po sa pangangalaga po ng ating scalp. Pero kayo po, ano po ang inyong ma-advise po sa ating mga kaagapay pagdating po sa usaping iyon? For me, I usually advise my patient to do a shampoo, to use your shampoo every other day, and you use the Mm. conditioner every day. So Opo. if walang shampoo during that day, obviously you will just use conditioner. So yun lang po yung aking advice most of the time to my patients. I find naging effective naman siya. Mm. Kasi just to rinse and wash off the dirt, you need really shampoo. Mm. So hindi siya pwedeng walang shampoo kasi magsa-slide lang yung water, no? Mm. Hindi siya magla-lather, hindi mawala ang dumi, ang tawag natin doon saponification, 'di ba? Para matunaw Mm. yung dumi, yung oil, no? So Opo. pag nakadikit siya at hindi siya na-wash ng soap like shampoo, kasi shampoo is like a soap, hindi talaga siya matatanggal, Opo. no? So you have to do it every other day and conditioner every day. Now, if you have some treatments like uh, treatments for hair growth like minoxidil or like any other hair growth treatment, you use it every twice a day, but be sure to shampoo first and Mm. make your buhok initially, then you put your treatment. But wag mo sirain yung pag-shampoo and conditioner every day. Okay po. So, ang shampoo ay every other day, ang conditioner ay every day. Okay. Salamat Yes, po, yes. Doc, sa reminder na iyan. Ito naman po ay ano daw po kaya ang pwedeng igamot sa nangangating balat? Diabetic daw po, pero lagi naman pong 100 plus lang yung sugar niya. Pero yun nga daw po, nangangati po yung kanyang balat. Maraming causes ng pangangati, no? Pwedeng Mm. urticaria lang, pwede allergy. So, ang daming cause. So, dapat 'to makita kung ano na nga nagko-cause ng pangangati. Pero ganito po, kadalasan yung cause ng pangangati is like, um, ina um kino-connect natin dun sa food intake, no? Most of Mm. the time. Opo. Kung ano yung nakaka-cause ng allergy sa'yo or nakaka-cause ng pangangati after kumain ng something, yun po ang nagpapa-cause ng pangangati. So, tandaan nyo po yan. So, or environment naman, let's say pumunta ka sa air-conditioned room, tapos bigla ka nangati, ibig sabihin hindi pwede sa iyo yung malamig Mm. kasi mangangati ka. Those are factors na basically common siya, na hindi napapansin ng pasyente, akala naman nirelate natin doon sa medical problems natin like diabetes. Kasi most of the Mm. time, if the sugar is normal, hindi naman talaga magko-cause ng itchiness, no, Mm. sa skin. And I doubt if the high sugar will correlate to the itchiness of the skin, because ang skin po iba yung problem. Iba Mm. yung cause ng pangangati. Ibang cause, it's either allergy o most common, no? So, ganun po, hindi po lahat ng pangangati or hindi po lahat ng rashes nakikita niyo sa skin ay cause ng sugar, no? Maraming Mm. causes. Okay po. So, maaaring may iba pa pong pinanggagalingan yung pangangati. Yes. Another question, Doc, meron daw pong dark spot sa braso. Paano kaya ito mawawala? So, dark spots in the medical term is hyperpigmentation, no? Mm. So, depende kung saan. Feeling ko yung nagtanong ay medyo may kaedaran ng konti.
So usually sunspots po ang makikita nyo, no? Let's say madalas kayo na-expose sa araw. So Mm. yun yung mga seborrheic keratosis na nakikita ninyo, yun yung brown-brown sa kamay o sa arm na mahirap actually tanggalin kasi part po siya ng aging ng skin. Mm. To avoid it, use sunscreen. Hanggat bata pa po kayo, use sunscreen every day para po later on di siya magka-create ng hyperpigmentations. Hmm. Now, pag meron ng mga hyperpigmentations at makapal yun most of the time, ginagawa ng dermatologist, ipupunta kayo sa clinic at ili-laser po yan para matanggal yung pangangapal para bumalik yung dating skin. Mm. Pero mahirap minsan kasi ang dami nila, daming brown spots sa skin. So, ginagawa is you have to educate the patients that this is a sunspots, continue using your sunscreen kasi magla-lighter naman po yan. And of course, may mga whitening agents naman pwede gamitin na pwede i-advise conservatively para hindi kayo gumastos para sa laser. Okay po. Another question, Doc. Meron daw po siyang PCOS, kaya po acne prone yung kanyang skin. May mga pimple daw po sa likod dahil din po kaya ito sa PCOS. Ano po ang magandang treatment? Number one, PCOS is managed both by an OB and a derma. But most of the time, sa OB, binibigyan sila ng pills. Sa derma naman, we give high dose of acne treatments. No, it's either oral treatment like isotretinoin or basically, we challenge it if it's infected, nagsistart with antibiotics. So medyo mahirap gamutin ng PCOS kasi dahil it's hormonal. Mm. But sometimes when you go to your OB, they can actually advise you to do ultrasound to check, no? And of course, to document it's really PCOS or not. Mm. And after that, they will give you oral contraceptive pills to manage it. Then they will refer that patient to derma for more management, no? Sa derma, pag nakita na namin na nagpipills ng patient, we continue on with the pills, but sometimes patient hindi ayaw ng pills kasi tumataba sila. Mm. So we shift that treatment to topicals la and oral isotretinoin, no? So kadalasan po, minamanage talaga ng doktor yan. Hindi pwedeng self-medication lang yan ang PCOS. No? Dapat talaga minamanage both by an OB and a derma. Okay po. So, no din po dito yung self-medication. Dapat ay guided ng derma Yes. and OB. Doc, sa usaping na banggit din naman po yung acne, na dire-recommend nyo po ba ang over-the-counter na mga rejuvenating sets? Kasi talamak po yan ngayon sa online. Actually, we cannot, because of social media and ang daming ads, no, sa social media, we cannot actually discount the possibility na ang patient natitempt talaga gumamit kasi madali, it's easy access compared to going to a dermatologist, have an appointment, Yes. pay for consultation. Say they do self-medication. Mm. Ang problem is, yung assessment, dun medyo may gap because you have to assess the severity ng case ng acne before going into a treatment. So, sino ba pwede mag-assess? It's a dermatologist. Ikaw, pasyente ka, hindi mo kaya i-assess yung sarili mo kasi hindi ka naman doktor. Siguro ang doktor ka, may idea ka on how severe, how mild is your problem. That's the time na pumapasok yung doktor para mabigyan ng tamang concentration, tamang gamot, tamang combination. Kasi ang treatment ng acne is a combination treatment, hindi lamang isa. Kung makikita ninyo, yung mga cosmetic products available in the market claiming to be effective for acne, and if you will have to ask patients who's using it, makikita mo walang active ingredients for acne treatment no? So para lang silang mga kumbaga number 1, 2, 3, 4, 5 yung acne treatment sa standard, andun sila sa number 20. Ganun po kalayo yung availability, yung actives na nilalagay ng mga manufacturing company doon sa ingredients ng cosmetic products. Kaya nga ang tagal bago gumaling kasi ultimately, papatong-patong lang ang pimples, ikaw naman habol ka ng habol ng gamot because akala mo gumanda siya initially, but eventually hindi siya umulit-ulit lang siya kasi hindi tama yung treatment. So I advise you,
if you want to buy treatment for acne sa online, better yet, consult a dermatologist before buying anything. Or better yet, go to a dermatologist and buy their products. Kasi yun ay tamang concentration, ang tamang combination. Hindi po pwedeng over-the-counter lang. Lagyan mo, tamo, nakikita namin sa clinic ng mga patients ay gumagamit na ng product from other sources. So magugulat ka, hanggang ngayon nagsascar na sila, ang dami lumalalim na because mali yung first step, mali yung treatment sa simula at pinaasa lang sila ng company na gaganda yung skin nila. Pinaasa lang sila ng mali na wala naman pala active ingredients doon. Nakuha sila sa pagbebenta or marketing. So, yun, sayang din naman yung ginastos nyo, di ba? Pero pagdating, Doc, sa mga acne-prone na skin o mga sensitive na skin, ano po yung masasuggest po ninyo na routine po sa skincare nila? Okay, sa mga active acne-prone skin, usually oily yan mga yan. And basically, meron na silang acne scars or ongoing pimples. Basically, you start from a milder soap. So, mild soap lang muna. Then after that, you can go acids. So, mag-glycolic acids or your salicylic acid. These are just for the mild treatments, no? Salicylic acid, then glycolic acid. Then you go further, no? Pag mayroon ng problem, you go tretinoin, you go benzoyl peroxide. So, step by step yan. Until such time you go beyond that one na hindi pa rin matitreat, you go beyond that treatment. So, meron ng oral antibiotics, oral isotretinoin. So, sunod-sunod na po yun until such time na natanggal mo talaga yung ongoing infections. Kasi remember, acne is treatable. Walang acne na hindi natitreat. Pag meron kang acne sa ngayong panahon na ito, ibig sabihin, hindi tama yung gamot na ginagamit mo. Or, nasa stage ka pa lang ng pagaling kasi binigyan ka ng doktor mo ng gamot para sa acne. Pero pag ang dermatologist magbigay sa iyo, ang treatment niya ay definitive. Ibig sabihin, mamamatay talaga yung bacteria doon sa acne at mawawala talaga ang acne 100%. Yun yung kasi yung treatment. Okay po. So, magsimula muna sa mild soap at talagang i-manage yung ang magandang assurance ay nagagamot ang acne. Yes. Panghuling question po, I think, Doc, ano daw po ang home remedy or paano po mamamanage ang buni or an-an? Okay, paano ba? Buni, most of the time, antifungal talaga yan. Hindi ko alam kasi yung mga herbal. Hindi kasi ako herbalist, no? Apo. So, usually po, pag may infections, what we do sa bahay, mga home remedy, just have to soak the infected, let's say, skin into warm water with salt, no? Just to clean, no? Sa iba nga, ginagamit, bayabas pa nga. I think that one has a role because anti-infective yun for bacteria yun ha, hindi sa fungus. Iba yun. So usually sa fungal, kailangan mo talaga ng treatment. Kailangan mo talaga ng creams or ointments na mabibili sa drugstore para gumaling siya talaga. Walang ako personally, hindi ako naniniwala na may mga herbal or anything na against or comparable to the creams na available, the ketoconazole, mga ganon. Walang ganon kasi na mga herbal medications na claiming to be effective pero hindi siya kasi proven. So yeah, there are a lot of antifungal creams and ointments available in the market. Kahit sa Patalasa, sa makikita nyo yan, you can try it if and when you have these infections at napapansin nyo parang ringworm talaga siya or bilog talaga siya, you can try, but I still advise you to go to a doctor. Talagang magpakonsulta sa dermatologist para ma-check yung kondisyon ng balat. Nako, Doc, maraming salamat po. Ang dami pa po nating mga questions pero limited lang po ang ating time. Pero sa ating pong pagtatapos ay sa lahat po ng ating napag-usapan, mostly po ay acne-prone skin, sensitive skin, fungal infections. Again po, ano po ang inyong reminder po sa ating mga kaagapay? Again, sa mga listeners po natin, pag napansin nyo po, meron pong infection sa balat, no? Huwag baliwalain. Let's say meron namumula dyan, makati, huwag hayaan kasi ang mga ringworm,
especially sa katawan, ay lumalapad, dumadami, no? Dumadami siya in such a way na minsan buong katawan magkakaroon. So, Mm. magkakaroon ka ng tinatawag na magiging immunocompromised ka because of these infections, no? Ang dami niyan. So, pag napansin nyo, patingin agad or gamutin agad. And of course, number one, sa fungal infection, hygiene. Maligo, always. Maging malinis sa katawan, maging malinis sa balat natin kasi yun po yung susi ng malusog na balat. Yan ang talagang hygiene ang reminder sa atin ni Doc Darla. At this time, Doc, ay baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo or nais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba kayo makokontak? Ano po ang inyong contact details? Okay po, sa mga listeners po natin nasa probinsya, meron pa akong clinic sa Bacolod. Maabot po tayo ng Bacol. Oo nga pala, no? Yes po. Okay. Yeah, may clinic pa ako sa SM City, Bacolod sa 3rd floor. Meron din po sa Ortigas, meron po sa Tomas Morato. Kung gusto niyo po magpakonsulta or mag-set ng appointment po, ito po yung number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249. Okay po. Salamat po muli, Doc Almon, sa inyong panahon po at para po mapaglingkuran po natin ang ating mga kaagapay. Thank you so much po and God bless. Thank you din. Thank you sa iyo. Thank you sa mga listeners natin. God bless. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 2, Tibay sa Pabago-bagong Panahon sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, maging positibong impluensya. Maging positibong impluensya sa iba kung paanong ang iba'y nagiging positibong impluensya sa iyo. Bilang tagapagbigay ng positive influence, kailangang tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na hindi siya nabulag ng pamantayan ng mundo. Sa halip, siya ay mulat na tagasunod ng pamantayan ng Diyos. Hindi maibibigay ng sino man ang isang bagay na wala sa Kanya. Ang tagasunod ni Jesus ay kailangang maging kakaiba. Laging sinasabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi ngunit hindi gayon sa inyo. Halimbawa, ang kalakaran sa lipunan. Ang lider ay laging nasa taas at pinaglilingkuran. Ngunit sa Mateo Kabanata 20, talata 25, talata o hanggang 27, sinabi ni Jesus, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Nais itatag ni Jesus ang isang bagong konsepto ng kapangyarihang tutuldok sa pagsasamantala ng mga nasa poder. Ang alagad ni Jesus ay asin ng lipunan upang magbigay ng lasa sa buhay at humadlang sa pagkabulok ng magagandang kaugalian at pinahahalagahan. Kailangan ding tiyakin ng isang tagasunod ni Jesus na siya'y hindi na ay impluwensyahan ng masasamang kaasalan at tradisyon. Ito'y nangangahulugang kailangang maging mapili siya sa kanyang kakaibiganin at pakikinggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa reminder na maging positive influence po kami, Lord, sa ibang tao. Ang dalangin po namin, nawa po ay makapagbigay nga po kami ng positibong impluensya sa iba sa pamamagitan po ng mga aral, sa pamamagitan po ng iyong halimbawa sa aming buhay. Lord, ang dalangin namin maging blessing din po kami sa aming mga nakakasalamuha. Dalangin po namin na makita po sa aming mga buhay ang iyong liwanag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at i-guide niyo po kami palagi, Lord, sa tamang daan, Panginoon, at nawa po ay hindi po kami
mabulag, Panginoon, ng anumang kamunduhang bagay, Panginoon. Kundi, Lord, ang lagi po namin maging focus ay yung mga bagay na eternal. Tulungan nyo nga po kami, Lord, maging good influence po kami sa ibang tao, maging pagpapala po kami sa ibang tao. Salamat din po sa programang ito. Salamat po kay Dr. Almond Derla, Lord, na amin pong nakaagapay today. Continue to bless him, Lord. Ang kanya pong mga ginagawa, Panginoon, pagpalain niyo po ito. At patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, Lord, sa bawat pasyente na kanyang makakasalamuha. Ang dalangin po namin ay siya po ay maging channel of blessing. Salamat po, Panginoon. Maging ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman ay sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Lord, ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila, Panginoon, at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, at sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Sporotrichosis. Ito ay isang fungal skin infection na sanhi ng Sporothrix na isang fungus na namumuhay sa lupa at mga halaman. Muli ang ating glosaryo mediko, Sporotrichosis. Doctors Online, ang health center ng bayan. Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Dito pa rin po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast. Salamat sa ating mga protect na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, John B. Reyes at Reggie Villena. Salamat din sa ating RTV team, kina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Joyce Kalayag. Siyempre, salamat sa ating broadcast engineer JV Tabwa, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At inyo nga pong napakinggan ang Doctors Online at inyo pong napapakinggan ang programang ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. At salamat din sa ating nakagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. At meron nga siyang mga clinic sa Bacolod, sa Ortigas at sa Tomas Morato. Para nga sa inyong sa kanyang contact details, 0915-563-0249. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli salamat sa iyo kaagapay na tumutok dito sa Doctors Online. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you kaagapay. Stay safe. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.